So maging masaya na lang po kayo. Hindi po yung porke po ex-convict si Dr. Love, kung totoo man, hindi na siya gagawa ng mabuti. Di ba ba? Ah, paano niyo po na-judge yun? Alam niyo kung bago pa lang kayong may expose, no? Sa SOCMED, sa social media, no? Ah, magugulat ka sa mga inaasal ng mga tao, lalo na yung mga nasa community, yung mga may sinusuportahan ng community. Magugulat ka po sa mga nagiging reaction nila, sa mga naiko-comment nila na as if, no, kilalang kilala nila yung mga tao binabatikos nila. No? Katulad, bakit ko po ito nasasabi? Kasi dito po sa bibigyan kong reaction na comment ng isang basher, sigurado basher ni Dr. Love at saka ni Beyonce ito. Ang daming sinasabi, parang araw-araw nakikita niya si Beyonce at saka si Dr. Love. Hindi naman siya kapatol-patol, kaya lang nakakatawa. No? At para sana maging aware, no, na huwag niyong pamarisan. No, yung mga ganitong klase. Wala pong problema sa pagpapahayag ng saloobin. Kasi freedom of speech and expression, sabi ka. Pero wag nyo naman pong abusuhin. Na kung makapanglait kayo ng tao, parang kayo po yung nag-ire. Kayo yung nagpakain, parang may ambag po kayo sa buhay niya. Hindi po porque nanonood kayo ng mga video, no, nila, may rights na kayo para alipustain yung pagkatao ng mga taong hinaiinisan ninyo. No? Nakakatawa lang po kayo. No? Kasi may mga ganyan din namang vloggers. No, na kung makapag-alipusta, akala mo kilalang kilala. Yung pala, gumagawa rin lang ng kwento. No? Tapos, masasagap ng mga viewers na medyo ganun din yung pag-uutak, no? Hindi alam kung ano yung ginagawa ng ibang vloggers, naniniwala kagad, ayun, no? Nagko-comment ng kung ano-ano. At yun po, yung lalamanin ng content ko na to. Isang comment po ng lumang tao. Ng lumang tao na po to. Pero kung makapag-comment, parang siya yung nagpalaki kay Beyonce at nanay siya ni Dr. Love. Nakakatawa po kasi yung mga sinabi niya. Okay? At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan. Katulad po ng ginawang ito ni Nanay. No? Masyadong personal yung banat niya kay Beyonce at kay Dr. Blanc. Okay? So, let me show you. So, ayan po, no? Si Ma'am Perlita Nana Dingle. So, gali o lavenders ka lang, babagsak din kayo. So, pinapatungkulan niya dyan. Sila Beyonce, no? Yung pamilya niya. Ito. Sahin pa natin yung ibang comment niya. Matagal na po ito. Marami na pong nag-reaction dito. Kaya lang, bigyan natin. Gusto ni Nanay sumikat. Diba sikatin natin? Ganda, okay? Madam Perlita, pinost niyo po ito, ha? Inuulit ko lang. Nag-post po kayo. Okay? Naka-public po yung pinag-postan niyo nito. So ngayon, kung kayo po ay mapagpipiestahan, huwag po kayong magagalit. No? Baka isipin nyo, pinupersonal kayo, pinuro-puro kayo, pinunten kayo, ha? Kasi po, yung mga binibitawan yung salita, wala naman po kasi sa lugar. Wala pong problema na kayo ay magsalita, magsabi ng saloobin ninyo. Pero huwag nyo naman din pong pipigilan yung mga katulad ko o yung ibang vloggers o ibang tao na mag-react sa mga sinasabi ninyo. No? Kasi nga po, grabe yung mga binibitawan ng salita. Okay? So, ito po, babasahin ko. Ganda ba yang walang utang na loob? Mga plastic. Si Dr. Love ang hihila sa'yo sa damuhan. Di mo alam yan, Beyonce. So, si Beyonce, si Dr. Love, involved. Ano po yung naging basihan ninyo? No?
na si Dr. Love yung sisira kay Beyonce. Diba? At paano naging walang utang na loob si Beyonce? Di ba hanggang ngayon naman po si Beyonce nakikalingap ka pa rin? And both of them benefited sa naging samahan nila, si Beyonce at ang Kalingap. Pare-pareho po silang umayos yung buhay, kumita, nagkapera, ika nga. Di ba? So, ano po yung utang na loob? Ang utang na loob kasi tinulungan ng Kalingap si Beyonce? Yes, totoo. Pero naging bahagi si Beyonce kung bakit may mga kumitang vloggers. Di ba? So, hindi lang po para sa akin, both of them benefited. No? Kung hindi naman nagpa-vlog si Beyonce, hindi rin naman kikita yung mga vloggers at sila Kalingap Rab. Di ba? So, both of them may utang na loob sa isa't isa. No? Kasi sasabihin niyo, sino pa si Beyonce noon? Hindi naman siya kilala kung hindi siya pumasok sa community ng Kalingap. Correct. Pero may something kay Beyonce kaya siya na-vlog. Diba? Kung hirap man ng buhay yan, kung yung ganda niya man ba yan, or kwento ng buhay niya. Diba? So, may something pa rin kay Beyonce. Kaya nagustuhan ng tao. And of course, yung the love team. Diba? So, both of them, madam, nagkaroon ng benepisyo sa isa't isa. Ngayon, kung kay Dr. Love ang sinasabi ninyo, well, I don't know much about Dr. Love. No? Hindi ko alam kung ano talaga yung purpose niya. But so far, he is doing it according to him para kay Beyonce. Now, if he has another agenda, well, siya na lang nakakaalam nun. No? Pero hindi naman siguro mangyayari na mapapasama si Beyonce kay Dr. Love dahil tinutulungan niya rin naman. Diba? At merong mga hindi nagustuhan si Beyonce. Diba? Okay? Siya, alam ni Beyonce, ex-convict yung gurang na yan. Ex-convict ba siya? No? Totoo ba yun? Dr. Love, ex-convict ka ba? Sabi ni Madam Perlita, kanino siya yumaman kundi dahil kay Edu. Babalik din kayo sa sobrang hirap. Sino galing di mag-abuga bago pati nanay. Okay? So, ang gulo ng sinasabi ni Madam dito pero the bottom line here is marami siyang sinasabi sa pamilya, no? Kay Dr. Love, okay? Na isa rin naman sa natulungan ni Kalingap Edu daw. Okay, so, nanduro na yung mga factors na yon. Okay? Kaya lang, huwag niyo pong alisin kung bakit din nagawa ni Beyonce yun or ni Dr. Love. No? Meron po silang mga hindi nagustuhan. Okay? And respetuhin po natin yun. Ngayon, kung sakaling nagkamali ng pinili si Beyonce, then that's the consequences ng kanyang actions. Di po ba? Ngayon, kung naging maganda yung kahihinatnan, pag-alis niya kay Kalingap, well, that's good. Di ba? So, maging masaya na lang po kayo. Hindi po yung porque po ex-convict si Dr. Love, kung totoo man, hindi na siya gagawa ng mabuti. Di ba? Paano niyo po na-judge yun? Porque ex-convict. Hindi niyo ba alam? Baka naman na-frame up lang siya, kaya siya nakulo. Kaya siya naging ex-con. So, Ma'am Perlita, alalay po. No? Alalay po sa mga sinasabi niya. Dahil may mga sinasabi pa siya na pati Hansel na yan, ibebenta ka ni Dr. Love. Di ba? So, ingat-ingat po, Madam Perlita, dahil pwede po kayong balikan. Mukhang totoong account nito. No? Pag binalikan po kayo ng mga tao yan, baka po iyak-iyak kayo. Mukhang senior na po talaga kayo. No? Ito po ay paalala lang sa inyo at sa iba pang magko-comment ng mga ganito. Wala pong masamang mag-comment. But you can say it in a way, in a nice way. No? Constructive criticism, ika.
Pero yung mga ganitong mga may ganitong salitaan po, ex-convict, di ba? Bebenta, di ba? Hindi po dapat gano'n. Para po sa akin, mamamaliitin ninyo yung naging buhay nila before. So, parang masyado ng personal na atake. No? Kung nagaganyan man si Beyonce, si Dr. Lab, there are reasons, no? Na kung maaaring mababaw sa atin, para sa kanila, is enough to trigger them para gawin yung mga actions na ginawa. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to, and always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo magsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.